Welcome to my channel. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates. Enjoy watching! Ayan. Today is didiligan na natin ang aking mga newly repat na mga succulent tsaka mga tomentosa. Ito is 2 weeks na silang nakatanim. Ayan, bago ko sila water. Then, tingnan nyo, nawala na yung color nila kasi nga sa shaded area ko lang sila nilagay. But then, eto, nilipat ko na sila. At ayan, sana is bumalik na yung kanilang color. Ito is si variegated blood moon. Ayan, wala na ang kanyang color. Ayan, ganyan ko silang diligan sa pinaka bottom, sa malapit sa roots. Ayan, para makakuha siya ng water kasi ang dami niya ng dry leaves. Ayan, dyan, ay, kita nyo naman, dyan siya kumukuha ng water. Ang ganda ng niya, color niya nung bagong dating siya. Then, ayan nga, nawala yung color niya kasi hindi natin siya agad nilagay sa may sunlight kasi baka sunburn siya kasi hindi pa siya stable at hindi pa siya nakaka-adjust dito sa lugar namin. Then, ayan, i-water na natin siya para naman mawala na ang dry leaves. Diba? Then, eto si variegated Murasaki. Same din, nawala na din yung color niya. Then, nilagay ko na din siya dito para makasagap na siya ng morning sun at magka-color naman siya kahit papano. Ayan, i-water lang natin siya. Handain niya dating dry leaves sa ilalim. Then, ayun, meron pa rin. Kasi nga, uhaw na siya. Ayan, after 2 weeks ko sila dinilig para kahit papano is may newly roots na sila. Then, ayan, i-water lang natin. Yung aqua soil, pag nabasa, tingnan nyo, nagiging black siya. Once na magdilig kayo, ayan, magiging black ang aqua soil. Then, ayan, i-water lang natin. Samahan nyo ako mag-water ng aking mga newly repat na succulent. Then, ito si variegated Luella. Ayan. Kitang-kita naman na dehydrated na talaga siya. At andain niya ng dry leaves. At ang daming niyang dry leaves at kinukuha na ng water sa sobrang uhaw niya. Diba? Ayan, i-water lang natin siya. Ito is 3 heads. Ayan, ang ganda niya, diba? Sana bumalik na ang kanyang color. Ang dami niya ng dry leaves. Hindi ko siya i-remove kasi hindi pa siya tuyo na tuyo at kumukuha pa dyan ng water itong variegated Luella. Diba, ang gaganda niya? At then, tingnan nyo, nakikita ko na yung niya, new roots niya. Ayan, lumabas na. May new roots na siya. Ayan, ayan, dinidiligan ko. Ayan, may new roots na siya. At, ayan, ayun, yung new roots niya, lumabas na. Then, ayan, i-water na natin siya. At siya'y uhaw na. Ayan, may new roots na siya. Ang ginamit ko ditong water is yung galing sa poso. Ayan, itatry ko kung mas maganda ito kaysa galing sa gripo. Kasi yung galing sa gripo is may chlorine or machlorine. Kaya ito, kumukuha ko sa poso para ipandilig sa kanila. Titingnan ko kung mas okay ang water na to kaysa sa ginagamit ko sa gripo. Ito is si Missing You. Ayan, nawala na din yung pagka-menk-menk niya. Hindi na siya menk. Ayan, namutla na siya. Sana is bumalik yung pagka-color pink niya para maganda din siyang tingnan. Ayan, namutla na siya. Then, ayan, i-water. Meron na din siyang dry leaves sa ilalim niya, sa pinaka-ilalim. Then, ito si Victor Kane. Ayan, nawala na din yung
brown ng kanyang color. Then, ayan, i-water na natin. Puro dry leaves na din siya sa ilalim. Kaya need na din siyang i-water. Ayan, pag re-repat ako, 2 weeks ko sila bago i-water para alam kong stable sila kahit papano at may nurot sila kahit kaunti lang. Ayan, di ba may babies pa itong aking Victor Cane. Tingnan natin siya pag na-stress or pag naging compact na yung kanyang mga leaves. Yan, sana is gumanda siya at bumalik yung kanyang color. Ayan o, yung aqua soil nagiging black ones na basa siya ng water. Pero bumabalik din yung pagka-gray niya pag tapos i-water. Yan. Dilig lang tayo. Then, ito ang aking mga tomentosa. Ito si Burspo. Ayan. Meron na din siyang mga dry sa pinaka-bottom. Kaya, ayan, i-water na natin sila. Ayan, ganyan lang. Baka kasi mabigla. Yan. Ito is dehydrated na din. Ayan. Ayan o, may mga dry na sa ilalim. Natuyo na. Kaya, i-water na talaga natin siya. Ito din, ayan, meron na siyang mga dry sa ilalim. Ito is si Choco Soldier. Dito lang sila nilalagay sa bright shaded area. Ayan. I-water natin itong aking Choco Soldier. But sadly, yung aking favorite na teddy bear is nag-rot siya. Ayan. Ngayon pa lang naman ako magdidilig pero nag-rot na yung teddy bear. Ayan. Then, ito ang aking malaking Burspo na galing kay Ate Daisy Succulent and Cacti Lover. Ayan, i-water na din natin kasi meron na din siyang mga dry leaves sa ilalim. Then, ayan, tumayo na sila. 2 weeks na din silang nakarepat. Then, ayan, i-water na natin. Ang ganda nila pag sama-sama sila. Ang ganda nilang tingnan. Then, ito ang aking black tie. Ayan, okay na din siya. Then, ayan, i-water natin siya. Okay na siya kasi tumayo na sila. Ayan, nakakatanggap na sila ng sunlight kahit papano. Kahit andito lang sila sa shaded area. Then, ayan, ang ganda na ng mga gilid niya, oh. O, diba? Ang ganda niya na. At lalo na pag naging stress na siya. Ayan, magiging ano yung pinakagilid niya, magiging mas colorful. Ayan, i-water lang natin siya. Then, ayun nga, yung teddy bear ko is nag-root rot. I-try kong i-propagate yung kanyang mga leaves. Then, eto si cream tea. Ayan, na nagmashi itong yung mga lower leaves niya. Then, ayan, i-water na natin siya. Ganun talaga pag bagong dating sa inyo, magmamashi siya. Nag-a-adjust pa siguro sa new location. Then, ito is si variegated subsicilis. Ayan, nakatayo na yung kanyang mga leaves. Dati is nakababa. Pero ayan, ngayon is tumayo na. Then, meron na din siyang mga dry leaves sa ilalim. Kaya, i-water na din natin siya. Ayan, ang ganda. Ayan, sa pinaka-ilalim. Then, eto si Ebony. Ayan, i-water na din natin si Ebony. Hindi ko na dito tinanggal si Ebony kasi nga maselan siya. Kaya dito ko lang siya sa shaded area nilagay at
baka ma-sunburn siya pag doon sa kabila. Masyado na kasing mainit ngayon. Ayan. Ayan sila. Ganda nilang tingnan pagsama-sama. Then, ito yung aking lemon rose. Ayan, dito ko na din sila nilagay. Pakatakaw sa water ng lemon rose. Ang bilis madry ng mga leaves niya. Ayan, kaya i-water na din natin siya. Dito ko na lang siya nilagay sa shaded area. Para, ayan, di ko alam kung nasa sunburn ba yung mga leaves niya or talagang kumukuha lang siya ng water. Kasi iba yung pag na-sunburn siya. Hindi ganyan. Then, ayan, uhawin talaga ang lemon rose. Ang daing niyang dry leaves. Then, inilipat ko na siya dito sa shaded area. Nakakatanggap din naman dito ng sunlight. Ayan, i-water na din natin siya. Ang dami niyang baby sa ilalim. Sana is lumaki. Ayan, ang ganda niya, diba? Then, ito si White Lotus, i-water na din natin. Ayan, sana ma-perfect na natin ang parina. Meron na din siyang dry leaves sa ilalim, kaya ayan, i-water na din natin siya. Sabay-sabay na natin silang i-water kasi 2 weeks naman na silang nakaripat. Yung iba nga is more than 2 weeks pa. Ayan. Enjoy na sila ngayon. Magiging happy na sila kasi na-water na sila. Ang gaganda ng mapaparina. Lalo na kung perfect parina. Then, eto si Donkey's Tail. Ayan, i-water na din natin siya. May mga dry leaves na din sa ilalim. Ayan, dito ko din sila pinaglalagay. Ayan, i-water lang natin sila. May dry leaves na din siya sa pinakailalim niya. Then, ito yung aking blue cloud na malaki. Ayan, ang hirap niyang i-water kasi ang laki niya. Kaya doon sa pinaka-bottom ko siya i-water. Then, ayan, bumuka na siya. Hindi na siya nakatiklop. Kasi nakakakuha na siya ng sunlight dito sa shaded area na ito. Ayan, i-water natin doon sa pinakadulo kasi hindi umaabot. Kaya mainam itong pandilig na to kasi kahit sa pinaka-bottom is mawawater natin. Ayan, kaso mahirap lang itong gamitin kasi nga refill ka ng refill. Pero maganda siyang gamitin na pang water. Lalo na pag ganito, pag malaki, para sa bottom natin siya maiwawater. Ayan, ang ganda ng aking blue cloud. Ang laki-laki niya na. Bumuka siya ng bonggang-bongga. Diba ang ganda niya? Napakalaki niya. Bagay na bagay siya sa pots na pinagtaniman ko. Yan, ang ganda niya.